Mga pangunahing tanong pang-ekonomiya. Ang pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng proyektong naitatayo, kundi sa paraan ng pangangalaga sa kalikasan at kapakanan ng mamamayan. Ipinakita ng Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD na ang mabuting pagpapasya ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng ekonomiya, lipunan at kapaligiran. Balikan natin ang tungkol sa PSSD sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Check mo yan! PSSD Edition. Katotohanan o kathang isip. Tukuyin kung alin ang mga pahayag ang totoo at alin ang kathang isip lamang. Ang PSSD ay nagtataguyod ng pagsasaalang-alang sa epekto sa kapaligiran sa mga proyektong pang-ekonomiya. Katotohanan. Ang likas na yaman ay walang halaga sapagkat libre itong nakukuha mula sa kalikasan. Kathang isip. Ang likas na yaman ay may tunay na halaga dahil limitado ito at may gastos sa pangangalaga at rehabilitasyon. Kasama sa Integrated Protected Area System ang mga kagubatan, bakawan at coral reef. Katotohanan. Kapag lumala ang polusyon, mas bumubuti ang kalusugan ng komunidad. Kathang isip. Ang polusyon ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran. Mahalaga ang pakikilahok ng mamamayan sa pagpaplano ng mga proyektong pangkaunlaran. Katotohanan. Ang mga estratehiya ng PSSD ay nagpapakita kung paano nagkakaroon ng tamang pagpapasya para sa kapakanang pangmatagalan. Kapansin-pansin na sa bawat proyekto o programa, laging may pagpiling kailangang gawin dahil limitado ang mga pinagkukunang yaman. Mula rito umuusbong ang isang mahalagang tanong: paano ba nagpapasya ang isang ekonomiya kung ano, paano, gaano karami at para kanino lilikha ng mga produkto at serbisyo? Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang mga pangunahing tanong pang-ekonomiya at maipaliwanag ang kahalagahan ng wastong pagpapasya sa paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan. Limited Edition. Ano ang uunahin mo? Isang bayan ang nakatanggap ng 50 milyong pondo mula sa pamahalaan. Marami ang pangangailangan ng mga mamamayan, ngunit hindi sapat ang pondo upang maisagawa ang lahat ng proyekto. Mga maaring paglaanan ng pondo: public hospital, scholarship program, flood control project, farm to market road, livelihood training program, sports complex. Kung ikaw ang tagapamahala ng bayan, alin sa mga proyektong ito ang uunahin? Maaring magkakaiba ang naging sagot. May mga nagbigay prioridad sa public hospital dahil mahalaga ang kalusugan. May mga pumili ng flood control project upang mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha. May ilan ding nagbigay halaga sa scholarship at livelihood program dahil maaari itong magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga mamamayan. Ipinakikita nito na kahit pare-pareho ang pondong hawak, maaring magkakaiba ang maging desisyon dahil magkakaiba ang nakikitang pangangailangan at prioridad. Dahil limitado ang pinagkukunang yaman,
kailangang mamili at magtakda ng prayoridad. Ngunit ang pagpili ng proyekto ay simula pa lamang ng pagpapasya. At kapag napili na ang isang proyekto, kailangan pang pag-isipan kung paano ito isasagawa, gaano karami ang kailangan, at sino ang higit na dapat makinabang. Sa madaling salita, kailangang sagutin ang 4 na pangunahing tanong pang-ekonomiya. Unang tanong pang-ekonomiya, ano ang gagawin o lilikhain? Piliin ang prayoridad. Mula sa 6 na proyekto, 2 lamang ang maaaring pondohan. Kaya pag-isipan, aling 2 proyekto ang napili? Ano ang naging batayan ng pagpili? Aling mga proyekto ang hindi muna mapopondohan? At ano ang maaaring maging epekto ng hindi pagpili sa ibang proyekto? Sa pagkakataong ito, kinailangang mamili kung alin ang higit na dapat bigyang prioridad ng bayan, sapagkat hindi maaaring pondohan ang lahat dahil limitado ang budget. Ganito rin ang nararanasan ng isang bansa. Maraming pangangailangan ng mga mamamayan, ngunit limitado ang mga likas na yaman, yamang tao at yamang kapital. Kaya kailangang magpasya kung anong mga produkto at serbisyo ang dapat unahing gawin o likhain. Ang tanong na ano ang gagawin o lilikhain ay tumutukoy sa pagpili ng mga produkto at serbisyong dapat bigyang prioridad upang matugunan ang pinakamahahalagang pangangailangan ng mga mamamayan. Sa ekonomiya, ang pagpiling gumawa o lumikha ng isang bagay ay nangangahulugan ding may ibang bagay na maaring hindi muna mabigyan ng prioridad. Halimbawa, kung mas malaking bahagi ng pondo ang ilalaan sa flood control, maaring mas maliit ang pondong matira para sa scholarship o livelihood program. Dito makikita na ang bawat pagpili ay may kapalit. Ngayon, napili na kung ano ang bibigyang prioridad. Ngunit, paano naman ito isasagawa? Ikalawang tanong pang-ekonomiya. Paano ito gagawin? Ipagpalagay na napili ang public hospital at flood control project. Ngayon, kailangang pagdesisyonan kung paano isasagawa ang mga ito. Para sa public hospital, mas maraming manggagawa ba o mas maraming makabagong makinarya? Para sa flood control project, lokal na manggagawa at simpleng kagamitan ba o malalaking construction equipment at makabagong teknolohiya ang gagamitin? Kaya pag-isipan, alin ang pipiliin? Ano ang magiging epekto nito sa gastos? Ano ang maaaring maging epekto nito sa bilis at dami ng output? Maaaring gumamit ng mas maraming manggagawa o mas maraming makinarya sa paggawa ng produkto o serbisyo. Kapag mas maraming manggagawa ang ginagamit, tinatawag itong labor-intensive technique. At kapag mas maraming makinarya naman ang ginagamit, tinatawag itong capital-intensive technique. Sapagkat ang pagpili ng paraan ay nakadepende sa mga resources na mayroon, gastos, teknolohiya, at layunin ng produksyon. Kaya naman mahalaga ang pagpili ng pinakamainam na paraan upang maging mahusay ang paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Ngayon, napili na kung ano ang gagawin at kung paano ito isasagawa. Ngunit, sapat ba ang dami ng gagawin upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan? Ikatlong tanong pang-ekonomiya. Gaano karami ang gagawin o lilikhain? Ang bayan ay may 20,000 residente, 10 barangay at lumalaking populasyon.
Kaya dapat pag-isipan. Para sa public hospital, isang maliit na hospital ba? Isang malaking hospital? Isang ospital at 2 health center ba? Para naman sa flood control, isang barangay lamang ba ang saklaw? 5 barangay ang saklaw? O lahat ng barangay ang saklaw? Alin ang pipiliin at bakit? Sapagkat kapag kulang ang produkto o serbisyo, maaring hindi matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Kapag sobra naman ang ginawa, maaring masayang ang pondo, oras at iba pang pinagkukunang yaman. Dahil dito, kailangang pag-isipan ang wastong dami ng gagawin batay sa pangangailangan ng mga mamamayan at sa resources na mayroon. Mahalaga ang tamang dami upang maiwasan ang kakulangan at pag-aaksaya ng limitadong pinagkukunang yaman. Ngunit kahit tama ang proyekto, paraan ng paggawa at dami ng gagawin, may isa pang mahalagang tanong. Sino ang higit na nangangailangan at dapat makinabang? Ika-4 na tanong pang-ekonomiya. Para kanino ito gagawin? Sa 10 barangay ng bayan, 3 barangay ang madalas bahain. 2 barangay ang malayo sa pinakamalapit na ospital at 5 barangay ang hindi gaanong naaapektuhan ng mga suliraning ito. Ano ang magiging pinakamainam na desisyon? Pantay-pantay na hati ng serbisyo ba sa lahat ng barangay? O mas malaking tulong para sa mga barangay na higit na nangangailangan? Ipaliwanag ang sagot. Mahalagang malaman kung sino ang makikinabang sa mga gawaing produkto at serbisyo, sapagkat hindi sapat na makapaglunsad lamang ng proyekto. Kailangang matiyak na ang mga produkto at serbisyo ay makararating sa mga taong higit na nangangailangan nito. Dito pumapasok ang distribusyon o pamamahagi ng mga produkto at serbisyo. Ang layunin ng maayos na distribusyon ay matiyak na ang limitadong resources ay maipamahagi ng mahusay, makatarungan at naaayon sa pangangailangan. Mula sa pagpili kung ano ang gagawin hanggang sa pagtukoy kung sino ang higit na dapat makinabang, nakita kung paano gumagabay ang 4 na tanong sa paggawa ng mga desisyong pang-ekonomiya. Apat na tanong, isang hamon. Kapag limitado ang resources at marami ang pangangailangan, ano muli ang 4 na tanong na kailangang sagutin? Ano ang gagawin o lilikhain? Paano ito gagawin o lilikhain? Gaano karami ang gagawin o lilikhain? At para kanino ito gagawin o lilikhain? Anong tanong ang sinagot? Tukuyin ang tanong pang-ekonomiyang sinasagot ng bawat sitwasyon. Nagpasya ang pamahalaan na maglaan ng mas malaking pondo sa pagtatayo ng pampublikong ospital kaysa sa sports complex. Ano ang gagawin o lilikhain? Mas maraming relief goods ang ipinadala sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Para kanino ito gagawin o lilikhain? Nagpasya ang isang panaderya na gumawa ng 500 pirasong tinapay bawat araw batay sa dami ng bumibili. Gaano karami ang gagawin o lilikhain? Gumamit ang isang kumpanya ng makabagong makina upang mapabilis ang paggawa ng mga produkto. Paano ito gagawin o lilikhain? Pinili ng isang magsasaka na gumamit ng mas maraming manggagawa kaysa sa makinarya sa pagtatanim ng palay.
paano ito gagawin o lilikhain. Nagpasya ang isang bayan na magpatayo ng farm-to-market road upang mapadali ang pagdadala ng ani sa pamilihan. Ano ang gagawin o lilikhain? Itinakda ng isang pabrika ang dami ng produktong gagawin batay sa pangangailangan ng mga mamimili. Gaano karami ang gagawin o lilikhain? Mas maraming libreng school supplies ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na higit na nangangailangan. Para kanino ito gagawin o lilikhain? Sa limitadong lupain, pinagpasyahan ng isang pamahalaan kung palayan o pabahay ang ilalaan nito. Ano ang gagawin o lilikhain? Pinili ng isang kumpanya na gumamit ng makabagong teknolohiya at automated machines upang mapataas ang produksyon. Paano ito gagawin o lilikhain? Mission. Ikaw ang economic decision maker. Parehong layunin, iba't ibang paraan ng pagpapakita. Economics explainer, economic map builder, solve the economic dilemma, the economic council, economics in one frame. Rubric sa pagmamarka. Simula ngayon. Sa bawat araw, may limitasyon ng oras, pera, pagkain, tubig at iba pang resources. Kaya mahalagang matutong gamitin ang mga ito ng wasto. Ang apat na pangunahing tanong pang-ekonomiya ay hindi lamang ginagamit sa pagpapasya ng isang bayan o bansa. Maaari rin itong maging gabay sa pang-araw-araw na buhay. Kumpletuhin ang pangungusap. Simula ngayon, gagamitin ko ng mas wasto ang dahil limited resources, unlimited decisions. Piliin ang letra ng tamang sagot. May limitadong pondo ang isang bayan. Pinagpipilian nito ang pagpapatayo ng bagong ospital o pagsasaayos ng pangunahing kalsada. Maraming residente ang nakatira malayo sa pinakamalapit na paggamutan. Aling batayan ang pinakamahalaga sa pagpapasya? Dami ng mamamayang matutulungan. Isang kooperatiba ang nagpasyang dagdagan ang produksyon ng palay. May sapat na manggagawa, ngunit mayroon ding makabagong makinaryang maaaring gamitin. Aling salik ang dapat suriin bago piliin ang paraan ng produksyon? Gastos at teknolohiyang magagamit. May isang drinking fountain lamang ang paaralan para sa maraming mag-aaral. Kailangang magpasya ang administrasyon kung paano ito gagamitin. Aling tanong ang pangunahing tinutugunan ng sitwasyon? Sino ang makikinabang? May 10 barangay sa isang bayan. 3 ang madalas bahain, 2 ang malayo sa ospital, at 5 ang mas ligtas sa mga suliraning ito. Bakit maaring hindi sapat ang pantay-pantay na pamamahagi ng tulong? Magkakaiba ang pangangailangan ng bawat barangay. May limitadong pondo ang isang bayan. Pinagpipilian ang scholarship program at livelihood training. Pareho itong maaaring makatulong sa mga mamamayan, ngunit magkaiba ang agarang epekto. Aling pagsusuri ang pinakamainam bago magpasya? Suriin ang pangangailangan at epekto. Sa bawat desisyon, itanong, ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Gaano karami ang kailangan? At para kanino? Dahil ang matalinong pagpapasya ay nagsisimula sa tamang tanong.